Ayun, oh, okay na. Ayan. Ayan ang kinalabasan. Hello guys, mayroon tayong ginagawang printer ngayon. Ito yung kanyang problema. Pag nagpiprint ka, ay ganyan yung print niya. Oh. Laktaw-laktaw at saka may guhit. Yung pag minsan may guhit. Tapos, dalawang kulay lang. Ito, tignan nga natin. Mag-nozzle check muna tayo. Yan, nozzle check. Tapos, magpiprint tayo. Ayan. Kailangan pag good, yan yung lalabas eh. Pagka ganyan may problema. So, ito yung outcome ng printer. Tingnan natin. So, ito. Ayan, talagang may problema. Ngayon, diretso na tayo sa power cleaning kaagad. Huwag na natin i-cleaning kasi mukhang malala yung kanyang problema. Doon tayo sa power cleaning. Ayan. Click natin power cleaning. Then, next. Tapos, ito i-check natin tong dalawang box na to. Tapos, next. Tapos, start. Ayan, start natin. So, ayan siya, mag-uumpisa na siyang magpa-power cleaning. Sa ganitong paraan mga idol, ay medyo may katagalan. So, kailangan nating antayin yung kanyang power cleaning. Tapos, nozzle check ulit natin. At siya nga pala, paalala, pag nagpa-power cleaning kayo, kailangan yung ink nyo ay kailangan medyo marami kasi maksaya sa sa ink. Ayan. Ito naman sa unit na to ginagawa ko ay marami pa naman. Ayan. Nasa level pa naman yung kanyang ink. Ayan. So, balik tayo dun sa monitor ng kanyang power cleaning. Ayan mga idol. Yan pa lang yung kanyang natatapos. So, antayin natin ng ilang minuto. So habang nag-aantay tayo, nais kong magpasalamat sa aking mga taga-suporta. Sana patuloy kayong sumusuporta. At shout out na rin sa mga madalas makipag-engage sa aking content. Ayan, yung mga madalas manood, mag-like, mag-comment. Ayan, shout out sa inyo. Alam nyo na kung sino kayo. Kasi madalas akong mag-update naman ng mga top engagers sa aking account, FB profile. Ayan. Antay-antay lang tayo mga idol hanggang matapos ito. Siya nga pala mga idol, pagka nag-power cleaning kayo, kailangan huwag ma-interrupt yung power doon sa lalo na dito sa ating unit sa printer. Baka magkaroon ng problema pagka nagkaroon ng power interruption. So, unang-una siguraduhin yung mga saksakan na gagamitin ay hindi siya naglulos para iwas power interrupt. So, yun yung isa sa mga kailangan natin gawin mga idol. So, ito, sa tansya ko wala pang 30% yung natatapos mga idol. Oh. So, antay-antay lang natin. Kailangan dito mahaba yung PC mo pagka nagpa-power cleaning ka. Kasi talagang mabagal ito. Iba dito sa nozzle check at saka dito sa head cleaning, mas mabilis matapos. Ito ay mas mabagal. Pagkatapos pala natin itong power cleaning ay nozzle check, tapos test print ulit tayo. Tingnan natin kung anong i-compare natin doon sa kanina, kung ano yung kung mayroon bang pagbabago na naganap. Kasi yung kanina ito lang yung ayan lang yung kanyang outcome. Ganyan lang. Ayan. So mamaya tayo, test print ulit natin. So ayan siguro nasa halos 50% na yung natatapos. Ano na, kunting tiyaga. Sa mga gustong masundan yung ganitong gawain, yung paglinis ng pag power cleaning,
sana panoorin nyo itong buong video na to para masundan nyo mabuti yung kung paano ginawa. Ayan. Antayin lang natin yung kanyang pag power cleaning na matapos. Much later. So ayun, kunting-kunti na lang mga idol. Ayan. So ayun mga loads, mga idol, tapos na yung ating power cleaning. Finish na natin. Tapos nozzle check ulit. Ayan, nozzle check. Tapos print. I-print na naman tayo. Ayan, tingnan natin. Ano good news? Ano ko sa... Ay, wala nga talaga. Ito mas malala. Ayan yung ano, kuha niya. Hindi na yata kaya sa power cleaning ito. So wala talaga. Ayan oh, malala. Ito dahil hindi natin makuha sa power cleaning at saka cleaning yung ating ginagawang printer, kailangan natin buksan. Check natin yung ink niya kung may nakakarating sa print head. May dalawang tornilyo po dito, saka dito. Tanggalin natin. Kaya pagtanggal yung tornilyo, ito mabubuksan na. Ingatan lang natin yung mga koneksyon, lalo na dito sa papunta dito sa kanyang scanner kasi mayroon siyang mga cable wire. Kailangan natin ng pangkalang. Wala ako ng pangkalang natin na ito, pwede na to. Tanggalin na lang natin yung kanyang connector. Okay, ganito na lang. Yan na lang. Wala, ito po yung ating titignan kung may nakakarating ba ritong ink. Kalasin natin isa-isa. So ito mayroon naman siyang ink na nakarating dito. So try nating i-vacuum. Baka nag-clog dito sa kanyang nozzle dito. Hindi niya masipsip. Ayusin ko lang tong pangangano natin. Push ko lang mga idol. So ito no, nakakasipsip na tayo. Hindi masyadong yan. Pagkatapos nito, ibalik natin tapos bunutin naman natin yung iba. So itong iba naman, isa naman.
So ito, wala siyang laman. Sipin natin ulit, vacuum natin para magkaroon ng laman. Ito nakukuha na. Tumatalsik. Ito, balik natin. Tapos same procedure ulit doon sa dalawa pang natitira. Ito wala din, oh, itong magenta. So ayan, nagkaroon na. Then balik. Tapos itong huli, check din natin. Ito walang wala din. Ayan, oh. Tapos ibalik natin ito. Kailangan ma-check din natin yung kanyang waste tank. Tingnan natin kung may karating din ba doon yung mga think na patapon na yung galing pagka tayo ay nagpa-power cleaning saka head cleaning. Ito yon mga karinso, yung kanyang waste tank. Check natin, tanggalin natin yung hose nito. Check natin kung may nakakarating ba ditong oil, oil, ink. So, lubuksan ko lang. So, ito yung kanyang hose. Ayan, o. Subukan nating i-vacuum kung may nakakarating bang oil. Ano ba yan? Oil ako ng oil. Ink. So walang nakakarating na ink dito. So, subukan na lang nating cleaning ulit. Tingnan natin kung balik na lang natin itong cover niya.
Ngayon, i-power cleaning natin. Tayo sa Windows. Windows Start, tapos Settings. Hanapin natin dito sa Device. Ayun ang device. Then, hanapin din natin dito sa device yung ayan, device and printer. Pag open yan, kung ano yung model ng unit nyo, yun yung i-click nyo. Sa akin ay Epson L3110, kaya ito, right click natin. Tapos printer management, right click ulit. Pag-click nyo dito sa unit nyo na Epson, kung ano man yung unit nyo, katulad dito sa akin, Epson L3110, i-click nyo right click, tapos punta kayo sa printing press, printing reference, tapos punta ka sa maintenance, then pagdating sa maintenance, head cleaning. So ito, try natin head cleaning. So start. So ayan, head cleaning na siya. Ayan, try natin. Gaya nung unang procedure na ginawa natin nung nakaraan na hindi siya gumana. Ngayon pagkatapos i-vacuum yung ink niya, tignan natin ngayon pagkatapos nito. Testing ulit natin yung nozzle check kung gagana na ba. So ito medyo malapit na mga lods. Ayan o. Kung sakaling hindi natin makuha side cleaning, ayan mga lods, tapos na. Subukan na natin mag print test yung sa nozzle check. So ito na yung kanyang outcome. Tignan natin kung ano ba nangyari sa ano natin. So ito yung kanyang outcome, halos ganun din sa kung ano yung ginawa natin noon. Subukan naman natin yung ngayon. Sa pagkakataong ito, magpa-power cleaning ulit tayo. I-finish natin ito, cleaning natin, tapos sa power cleaning naman. Ito mga lods ay medyo matagal yung kanyang procedure, kaya siguro mamaya i-kakano na natin. Pass forward na lang natin. Yung power cleaning naman, bali nakita na doon sa unang part nitong video na to. So same procedure pa rin gagawin. Pag nagpa-power cleaning pala tayo mga kalods, mga idol, kailangan siguraduhin natin na yung level ng ating ink ay mataas pa. Gaya nito, pwede pa. Kasi medyo maksa yan sa ink pagka ganitong power cleaning. Kaya mga lods, ayan din natin. Ayan, tapos na. Kaya natin i-finish, tapos finish natin. Then, nozzle ulit. Okay. So ayan, tingnan natin kung ano yung outcome. So talagang medyo barado yung ano niya, print head niya. Mukhang mahirapan tayo nito. So mag-clean tayo ng bali 2 beses pa. Kung wala talaga pagbabago, check natin yung print head. Much later. So ito, lilinisin na natin itong print head. Ayan o. Print head ito ng Epson L3110. Ito yung ating panlilinis, yung declogging ng print head. Ayan. Tapos gagamitan natin ng syringe. May hose. So subukan natin.
unahin natin itong black. So ayan, nakakuha na. Ayan o. Saan natin baka matapon. Tusok natin dito mo yung muna sa, dito muna tayo sa black. Ito yun. So, tignan natin kung papasok yung declogging dito sa loob. So ayan o. Bali, ayan, pumapasok naman. Ayan, tumutulo. Isa-isahin po natin ito na kasukan ng declogging solution, yung mga butas ng bawat color. Una yung black, tapos yellow, tapos magenta, saka cyan. Yan. Dito naman tayo sa yellow ngayon. Itong yellow medyo matigas. Ayan o. Walang kulay. Talagang wala man lang siyang may bugang kulay. Sunod natin yung magenta. Tignan natin kung may lumalabas. So ayan, ganun din. May lumalabas din. Wala din kulay. Ito na sa cyan. Ayan o. So ito, bali paulit-ulit nating nilagyan ng declogging solution. Medyo magaan na yung pagpasok ng pressure doon sa loob ng tank head, yung pagka binubugahan natin ng hangin galing dito sa syringe. Ramdam na kasi na wala na yung bara kasi malambot na lang yung pagtulak. Sana nakuha sa linis ito. So subukan natin. Ayan o, magaang na siya. Ito makikita nyo dito sa tissue na kung bubugan ng hangin. Hindi halata. So ito, ibabalik na natin yung mga damper ink nya. Tingnan natin mamaya kung ano yung pagbabago. Una, ito ay yung black. Hindi naman po tayo magkakamali kasi ayan, black, tapos yellow, magenta, saka cyan. So yellow muna. Ito. Then magenta. Then tong cyan.
So iayos ko muna ito mga lods. Ito na mga lods, pagkatapos natin malinis at may kabit yung kanyang print head, testingin natin. Yan, magsiserox tayo. Ayun, oh, okay na. Ayan. Ayan yung kinalabasan. Ayan mga lods, sana nakatulong tong video na to.